Hello everyone! Welcome aboard the Western Dreams. Love like a wave, pounding on the shore. Promises made by a system of pure joy. Parang pinahirapan ka lang nung umpisa. Oo, tapos nalaman naman nila na okay, legal naman lahat ng hindi naman pala to scam. Hindi naman to budal galing Pinas. So sabi nila, okay, unbefristed. So malaking tulong din yung unbefristed na Arbeitsvertrag. At least safe ka na hindi ka papalisin. So guys, another Filipino ulit ang kasama natin. A former seafarer na dahil sa job seekers visa and luck, naarating dito sa Hamburg, Germany. Yay! At dito na nakatira. So, can I call you Manu? Manu. Left? Yeah. Manu. Manu. So, he'll be sharing his story sa atin kung paano siya nakarating dito, his struggles, challenges, and of course, mga achievements din, and pag-a-adjust sa language and sa culture. So, pa-lobat na si ate girl, kaya yung camera yung gagamitin natin. Mic test, mic time. So, nakahanap na kami ng ano ngayon, no? Ng spot. So, andito kami sa Altonaer balcon. So, I have Manu. Hi. So, as I've shared kanina, no, kasi ang alam ko lang na path would be for nurses papunta dito sa Germany. That's why gusto ko makamit ng ibang Filipinos and ask them kung paano sila pumunta dito sa Germany. So, welcome to my vlog, Char. Hi. Thank you for inviting me. Ayan. Okay, so kanina nagkakwentuhan na tayo and you shared me some of your experiences na. So technically, ulitin lang din natin kung ano yung mga napag-usapan natin. So, for us kasi, meron na kami ng employer nung pumunta kami dito sa Germany. Pero for him kasi, it was very challenging and talagang kailangan ng malaking courage. Kailangan talaga ng lakas ng loob kasi what he did is more like parang DIY and it's what you see currently no na chance carte, blue carte. So what he did is he take chance carte. These are for job seekers gustong pumunta sa Germany and look for their own employer. So, would you be able to share your experience? Yes. So, actually, yung path is, katulad nga lang nasabi ni Odyssey, is called Job Seekers Visa. So, it focus on skilled workers sa National Labor Force. And one of those is yung mga gastro workers. So, nagkaroon ako ng idea na merong program in Germany kasi nakita ko lang din siya sa Facebook. So yung isang agency nag-post na new program, Path to Germany, and then available cooks and bakers. So before for gastro, no. So dati naghanap na rin ako ng ibang opportunities sa Canada, ganon, and Australia. Pero sobrang hirap, tapos hindi ko masyadong matupag kasi pabalik-balik ako ng barko. So kailangan mag-stay ako ng land base ng Pinas para ma-process ko yon. Kasi pag kailangan nila ako pumunta sa office or what, nasa barko na naman ako. Okay. So hanggang sa hindi na ako nakaalis, nasa Pilipinas na lang ako, tapos pabalik-balik na lang ako magbarko. And then one time is isa dun sa mga barko na nasakyan ko is biyahing Germany sa river cruise. So sa mga nag-cruise ship din diyan na mga employees, may idea naman kayo na pag river cruise, may mga temporary seasonal visa which is valid for 1 year to Germany. So doon na rin ako nagkaroon ng idea na yung mga German colleagues ko, sabi nila may mga ibang ways na para magkaroon ng work visa dito sa Germany, which is honestly, wala naman talaga pag nag-research ka. So, dun ko na lang din na nalaman yung job seekers visa. And then, yung luck ko dito na makapunta ng Germany is a combination of, katulad nga na sabi ni Odyssey, do it yourself, research, tapos sponsor. Kasi bago ako mag-start nung job seekers visa program, may na-meet na rin akong German na ngayon ay husband ko na. So, ayun. And then, tapos
since sabi ko nga nakita ko siya sa Facebook, yung post, so dumaan din ako sa isang consultancy agency. So at that time is pandemic, maraming mga offers, so 50% off sila noon. Ayoko na rin banggitin yung pangalan ng agency kasi at the moment wala rin naman na silang program for job seekers visa to Germany. Nagpo-focus na lang sila sa ibang countries. Okay. So this is 2021. Yes. Kasi we heard about yung mga chance carte, blue carte, ganyan. It was released 2023 but it had been effective on 2024. That's Yes. why na-surprise ako nung sabi niya na what he did is job seekers visa nga back in 2021 nung ano pa lang siya, parang chismis pa lang, Oo. kumbaga wala pa nang masyadong nakakaalam. Kumbaga, yung ibang mga consultancy agencies, may mga kilala na rin sila or connection sa ibang countries. So, bago pa mag-official siya sa market or yung program, alam na kagad Parang nila may kung bulong kailan. na, May kung- bulong na kagad na eto, mag-i-effective na to, so mag-process na kayo ng mga papers nyo. So, para sa akin is parang ano lang din, gambling lang din yung ginawa ko, gamble lang din na kung mag-effective siya or what. But then, nag-exist pa rin yung program. Yun nga lang, since magti 3 years na ako dito sa Germany, wala rin ako masyadong mga na-encounter na dumaan ng job seekers visa. Kasi mostly, mga nakarating dito are nurses. Tapos, Ausbildung nga. Ausbildung or language visa or invited by family. Tapos, tapos may mga eligible na rin sila, ganun. So, may nakakatuwa lang din na experience na nadaanan ko nung dumating na ako ng Munich, yung first land ko sa Germany. Then nag-transfer ako sa Cologne. So nagtaka sila kasi parang ang tagal pa nila tiningnan yung Papers. visa ko kung ano ba talagang klaseng entry. Sabi, tapos nagulat So, sila. hindi na nila alam Hindi rin na nila effective na alam pala daw. na effective Charot. na. Tapos sabi nila, okay, good luck. Good luck na lang kasi maghanap ka ng work. Parang mo, ganun. employer mo. Yun Kasi na. wala So, nga talaga. Ayun. So with this consultancy agency, no, sabi mo, nagbayad ka ng fee. So Yes. nakaanggibot daw that time. Charot, pero mahal pa din. It was around 75,000. Yes. So, gaano katagal yung pag-process nyo ng documents and all? And you've mentioned na nag-sprachkurs ka nga din sa Yes, atin sa yes. Pilipinas. So, how was it? So I guess kung kumpleto naman lahat ng papers, like meron ng B1 certificate, meron ng Anerkennung, tapos lahat ng mga required na documents, 3 to 4 months lang talaga yung tatagalin nung papers. Yung visa Yung processing. Yun. Pero yung sprachkurs was ilang months kayo nag-aral din nun. The sprachkurs, by the way, hindi kasama dun sa fee na Yes. siningil ng consultancy agency, no? So, I would say around 100K din ba ang language? Yeah, kasi kung hanggang B1, ang course kasi sa institute, sa language 15 to institute is 20 15 to 20,000 per yung level. per level. So, yung sa akin is medyo budget version kasi dahil meron akong nakilalang German, tinuruan niya lang ako. So, nag self-study na lang din kami. Ako tinuruan niya. So, yung A1 is tutor, pero nag-exam ako hoping na magagamit ko siya for marriage visa, pero hindi naman natuloy yung marriage visa plan. So nag-A2 program ako, nag-aral, pero hindi ako nag-exam. Tapos yung B1 hindi rin ako nag-aral, nag-tutor lang din. Tapos napasa ko yung B1. So nung napasa ko yung B1, sakto pandemic at that time, medyo may swerte rin kasi wala naman masyado nag-exam. Tapos online class lang din sila, wala masyado nag-exam. So, napasa ko naman siya. Then, nung natapos yung pandemic, okay na yung mga Anerkennung, okay na yung mga papel. So, nagulat na lang ako kung talagang totoo ba tong program na to. Kasi naipasa ko na lahat. Nakapag-process ka na, nakapag-bayad ka na, tapos nagtatanong ka pa pala kung totoo. Tapos, nung dumating na yung passport ko, ay, totoo pala. Charot. So parang, ito na ba yun? Asa ba yung visa? Sabi nga. Tapos may nakalagay na doon na valid na yung visa mo. You can use it for 6 months for job seekers sa Germany. So yun na. So talagang book na kagad ako ng ticket. So, swerte mo, no? Kasi may
husband ka na nga dito. So, kumbaga, 6 months, wala kang mahanap na employer or whatever. Yes. So, may yun sasalo nga. sa'yo. Yes, What at if saka- for someone na talagang DIY, walang kakilala, would you think that will work on Chance Carte? I guess mag-work, pero kailangan may backup talaga na fund. Kasi yung isa sa mga requirements talaga na importante is blocked account. So, meron na kagad 11K funded. ba? 5,000 euros yung dapat nakadeposit. So isang company yung nag-help, yung nakita ko is Fintiba. So expertise nila yung mga black accounts, and then yung black account na yun may 5,000 siya, and then dapat kasi yun yung magse-serve na pambayad mo or budget mo habang naghahanap ka ng work. nga. So, syempre kasi kailangan mo sa cost of living dito, Yes. sa bonong, etc. For 5,000. Sige, go. That time, pero ngayon siguro mataas na. And then labas Siguro pa doon. mag-Airbnb ka na lang or hostel, no? Kung talagang Actually, isa mag-Chance sa mga requirements pag nag-job seekers visa is meron ka ng meet for trag. Ay, may meet for drug. So, maghahanap ka na talaga So, dun bago lang ka sa pa mag-apply ng visa, meron ka nang nahanap na titirahan dito. So, magastos talaga siya. Magastos. And then, yung sa akin, kung ako lang, wala talaga akong sabihin natin na pang-gamble. So, since gumawa na lang yung family ng friend ng ex ko ng letter na habang naghanap siya ng work, pwede siyang magstay dito. So, yun. As a So friend. parang acceptance letter. Ano Yeah. bang tawag doon? Parang Invitation letter. Invitation I letter mean. na pwede siyang magstay dito regardless kung dito siya makahanap ng work malapit doon sa titirahan niya, or maghahanap siya or nakahanap siya ng work sa ibang city. Yan. So, Okay. So, pagdating mo dito sa Germany, this was 2021? late 2021. Late 2021. Ilang months ka before ka nakahanap ng employer mo dito? 3 weeks. Ay, 3 weeks! Mabilis Kasi yung first 2 weeks ko, nasa Pasyal-pasyal ka lang, charot. May nasa family ng ex ko sa ibang city, hindi siya sa Hamburg, sa North Rhine-Westphalia. Yan. So doon muna ako, pero hindi ako naghanap ng work doon kasi ang bala ko talaga dito sa Hamburg mag-work. So yung first 2 weeks ko, nag-a-apply na ako online. Okay. Kasi makikita naman nila sa visa ko kung anong klaseng allowance or allowance to stay. So, nakakatanggap ako ng mga invitations for interview. Sinasabi ko lang na in 2 weeks pupunta na ako dyan. So, isa sa mga nakausap ko na is yung pinapasukan ko ngayon na diretso na. Kaya sabi ko employer in 3 mo weeks, ngayon. yes. Okay. Kaya 3 weeks lang nakahanap na ako. Ang katagalan lang is pag sa Ausländer Behörde na. Kasi medyo natatagalan sila sa pag-process dahil bago nga yung program. Kasi nga naman, bakit mo sinubok agad? Charot. Ikaw pa lang ata yung kauna-unahan. Tapos yung hassle doon is pag may nahanap ka na work, tapos nabigyan ka na ng work Arbeitsvertrag. Nabigyan ka agad ng Arbeitsvertrag nitong After ko ng interview, binigyan nila ako ng Arbeitsvertrag unbefristet. Ay, so turo sa'yo. Ang bilis naman pala. Parang, okay. Tapos Parang pinahirapan ka lang nung umpisa. Oo. Tapos nalaman naman nila na, okay, legal naman lahat ng hindi naman pala to scam. Charot. Hindi naman to budol galing Pinas. So sabi nila, okay, unbefristet. So, malaking tulong din yung unbefristet na Arbeitsvertrag. At least safe ka na hindi ka papalisin. Tapos, Pala? TNT pala. Ang dapat na ibibigay lang ng Ausländer Behörde is 2 years lang lagi. Kasi Usually. parang, ang binigay kagad sa akin, 4 years. Ay, swerte po. Wala kami noon, nung Swerte first yung year. 75,000. Nagbayad kasi. Charot. Pero kami noon, talagang every 3 months yung pag-renew namin kasi hindi pa unerkant. Tapos nung naging unerkant na, 1 year. Ang diba, mahal kasi nagbabayad ng 90 euro Yes. pag nagpaparenew. Tapos, realization ko lang din is, pag naghanap ka ng work dito, tapos hindi ka nakatira sa city, galing ka sa ibang city, hahanapan ka ng employer ng Meldebescheinigung kung saan ka nakatira. So, na-experience ko sa mga other applicants na
nasa restaurant namin, galing sila ng ibang city, hindi agad sila natatanggap kasi Wala yung sila. Arbeitsvertrag na binibigay sa kanila is hindi accepted ng job center or ng Ausländerbehörde na enough yung salary for that city. Like sa Hamburg, medyo mataas yung Mietvertrag. So hindi sila natatanggap sa Hamburg agad dahil kini-question yung Meldebescheinigung nila kung saan sila nakatira. So ang hirap pala. maghanap ng work sa Hamburg kapag wala ka pang address. Tapos mahirap din naman maghanap ng address kapag wala ka pang Arbeitsvertrag. Oo nga naman. Kasi, I mean, oo nga. So yun lang yung realization ko. So kaya sabi ko sa umpisa, na mix of do it yourself, luck, and Lebenspartner. Love din. Kaya sabi ko, pag may plans ka, bilisan mo na, wag ka na masyadong mag-isip, diba? Oo. Pag sama-samahin mo na lahat. So yun yung naisip ko. And then yung pinaka-challenge this is syempre yung language, tapos yung work setup na land-based. Kasi nanggaling ako sa sea-based. Oo, sa cruise ship ganyan. Yes. So ano yung difference nung nag-work ka sa cruise ship tapos itong land-based ka na talaga dito sa Germany? And you're working sa patisserie? I'm working as conditor patissier. So chef French. patissier. so chef patissier, puro desserts lang ginagawa ko. Lahat ng matatamis. O di ba sabi mo na feature kayo sa sa magazine? Parang international, yung sinishare mo sa akin. Yes. Nung first year ko dito sa Hamburg, na may nahanap akong or nakita nila ako, na-search nila yung profile ko sa isang what is this? Geschenkt, zum Verschenken app. Like Kleinanzeigen. Nebenan.de. So is one time na may sinal akong item, tapos yung nakabili is kakilala niya yung naghahanap ng magiging participant for a film. So yung film na yon is about ex-seafarer or nagtrabaho sa cruise ship, and then pwedeng i-share yung how is it working and living on board cruise ship. Hello everyone! Welcome aboard the Western Dreams. Love like a wave pounding on shore. Promises made by a system of pure joy. There is no solidarity or morality here. If we rebel, they will just cut us down. When I started working here in the cruise ship, I always pray to God that He will help me to survive the contract. Someday, somehow, when I have enough money, I can do whatever I want. Don't panic, okay? Stay calm. Sometimes the storm is not outside the ship, it's inside the ship. It's like a paradise. We're all in the pool. It's a wonderful time. It's a dream come true. We're all in the pool. It's like a paradise. The most wonderful time. Like a dream come true. It's so much fun. Siyempre, itong restaurant, yun kilala na rin naman. So, sabi ko, okay rin yung field ko nasan ako ngayon. At saka yung sharing ko about how is it dun sa film, ano yung topic. So, parang continuous journey lang din siya. Nasa ibang, hindi lang sea-based, nasa land-based na siya ngayon. And what's funny is also, sa lahat-lahat ng mga ports na napuntahan ko na nagbabarko ako, never ako nakarating ng Hamburg. Kasi pero dito one ka time daw lang, dito ka na mag-stay. Oo. So yun lang, ang saya lang. So ano yung if you can compare yung life mo nga doon sa cruise ship tapos ito as land-based, ano yung main difference? So yung main difference talaga is arbeitswise sa trabaho.
Kasi sa barko wala talagang kang day break, off. charot. Walang day off. Kasi andyan ka lang eh. Oo. Kakatukin ka lang eh. Oo, kakatukin ka lang pag ayaw mo Pero magtrabaho. I mean, Sunday, wala din ang parang pahinga lang, hindi ka magluluto, hindi ka maggagawa ng whatever. Meron, depende sa chef or depende sa amo sa kusina kung kaya niyang i-organize yung Pero hindi rotation ng nangyayari. trabaho. Hindi nangyayari kasi sobrang dami talaga ng trabaho. So You mean yung mga Filipino sa cruise ship na talaga halimbawa 9 months yung contract kasi 'di ba pinapauwi after 9 months or 12 months ganyan. So talagang wala yun ng day off. the moment na mag-start Start ka ka. ng day off mo, Ng first work day mo. mo hanggang matapos yung contract mo, wala talagang day off. Pero meron lang mga shore leave. So parang papasok ka lang ng okay. breakfast hanggang 10, ganun. Tapos balik ka na ng 6 p.m. Pero 'di ba pag nagpo-port to port kayo, halimbawa, maglapag muna tayo dito, halimbawa sa Denmark kanyan. Pwede kang lumabas. Pwede kang lumabas sa free for time ilang mo. hours lang. 3 hours, 4 hours, ganun. So, yung mga nagtatrabaho ng night shift, yun talagang maraming oras na lumabas. Kasi night shift Oo, sila. pero oras ng tulog nila dapat yun. So, hindi rin healthy. So sinacrifice nila yung tulog, tulog nila para lang lumabas. makapag-create ng content. Pero so 10 hours to 12 hours usually talaga yung Trabaho sa kusina. and which is the same dito din sa sa land base sa Germany. Ang kagandahan lang dito is pag sinabing 8 hours, nangyayari talaga. 8 hours na trabaho. Nasa iyo na lang. Tapos pag masama yung pakiramdam mo, Pwede masama. kang mag-crank. Pwede ka talagang legal na pwede kang mag-crank. At syempre paid, 'di ba? So yun. So sa barko, pag masama yung pakiramdam mo, masama rin yung tingin sa'yo ng mga kasama mo. Kasi masama rin yung pakiramdam nila, pero pumapasok sila. At saka pag nagtatrabaho ka doon, masama yung pakiramdam mo, medyo luto na yun ng chef at saka ng doctor. Papasukin mo yan. Bigyan mo lang ng tablets. ibuprofen ganyan. Yan. Ayun. So wala talagang Ay wala ka ng chance talaga. Parang tas baka isipan ka pa nag-arte-arte ka yes. lang. So kasi, dito hindi pwede. Dito pwede. Pwedeng Oo, pwede. Kasi law pag talaga erkelted yun. ka, Yes. pumasok ka, hinawaan mo lahat. Okay. Doon, hawaan mo. Matira matibay. Ay, ang hirap. Hirap talaga. Kaya sabi ko, okay na rin yun talaga yung major advantage ng work-wise, yung sa usapang trabaho. How is it with the language? Nahirapan ka ba? Kasi sa amin, even though formal kasi yung language naman talaga sa Yes. school, pagdating mo dito, nag-integrate ka na, nag-start ka na mag-work, as in parang umgangssprache. So, Yes. iba ulit yung mga vocabularies, Yes. iba ulit yung word shots. So, Yes. feeling mo, hindi ka nag-aral. Charot, Yeah, ganun yung eksena. so as a person na nagtatrabaho sa kusina, I guess sobra na yung pinag-aralan ko. Kasi more on hands-on lang kami. Hindi kami masyado nakikipag-usap or katulad sa akin sa abteilung ko sa pastry, yung bishtelong, yung mga orders, ginagawa na ng chef cook. Tapos sa akin, ang struggle lang sa akin is kapag tuturuan ko yung mga atsubis ko, yung mga students, na paano ba gawin yung recipe, ganun. So, kailangan isulat ko pa yung recipe in English. So may asubi ka na? May mga atsubi. tinuturuan May ka tinuturuan na ako. Ah. And then, yung mga kasama ko pang fault site, yung mga full-time na workers, mostly kinukuha nila mga hindi talaga experience kasi para syempre save sa pasahod, Pasahod, ganon. kasi mas mura pa. And then yung Allowance lang. struggle is sa akin lagi kasi parang sinusulit talaga nila yung bayad. Wala ka diba? ba niya ng parang fee extra kasi nagtuturo ka na? Wala. Parang sinasabi lang nila na pastry chef ka. Sa responsibility mo, pero sa trabaho mo, May extra ka pa. wala talagang, marami ka pang gagawin. Mga ganun. Pero sa sahod mo, parang pang station chef ka lang. Ganun. Okay. So, siguro, I guess it's normal pag restaurant lang. Pag hotel kasi, yun, talagang level to level yung mga employees. So, may nagti-take care talaga ng responsibilities. So, pag sa small restaurant, family business lang, is parang kabig mo na lahat. So, nasa ikaw. sayo na kung bala ka na kung mag-utos. Pasa mo na lang din sa iba. Which is pinapasa ko sa Atsubis kasi kailangan nilang mas Matuto matuto. din. Yun. So, yun lang yung struggle. Tapos yung sa language is, mostly kasi ng mga kasama ko, hindi talaga nagjo-German. Unless yung English mga... kayo? Hindi rin. Oh, paano pala? Google Pantomime, Translator. charot.
So, ang sa akin lang is more on pinapakita ko na lang ng actual. Tapos, susulat na lang nila sa language nila. So, ang mga ka-work mo ba, mga anong More lahi? more on Balkans. Okay. So, more on Balkans. Hindi so, nga naman So, talagang Russian talaga yung mga language nila. And then, mga Croatian. So, tapos meron mga Asian pero Vietnamese. So, yun yung mga Ausbildung, nag-Ausbildung. And then, ang struggle lang is kapag tuturo ko na yung paano gawin yung recipe. Paano ipoproduce yung item. Kasi Siyempre, pag namali ka or o takaw oras kasi kakain na naman oras tapos hindi niyo naman pwedeng iwanan yung trabaho. Tapos medyo stressy lang. Medyo stressy lang din sa pagtuturo. Yun lang yung challenge pagdating sa language kasi parang ang bilis mo makahanap ng work. Since hindi nga naman nagdo-Deutsch yung tinuturuan mo tapos magta-translate pa kayo. Oo. So ang ginagawa ko, susulat ko siya sa English, like paano ko siya naintindihan before sa cruise ship or paano ko rin siya nakita sa recipes, sa book, sa mga files ko. And then, ito-translate ko siya sa German. So, meron akong official recipe na naka-German. Na hindi so nila, parang may file ka na kumbaga. Yes. At meron din akong naka-drive. Para pag nawala, hindi ko na siya hanapin. May copy. May copy ako. At official na meron akong recipe for this item. So, ikaw nang gumawa nun. Parang ikaw na lang gumawa ng rules mo kung gusto mo makasurvive. Para madalian ka din. So yun, so nasa kanila na kung nasa puso nilang gawin yung trabaho at matuto. Kung ang struggle is language, sulat mo sa language mo kung paano mo siya naintindihan. And then what time ikaw gumawa mag-isa, pakita mo naintindihan mo doon sa sinulat mo. And then kapag hindi mo yan nagawa, so tsaka ko na i-report sa chef na may problema kami dito. Hindi ko sinusolo yung problema na porket ako yung chef, hindi ko na ipapasa yung problem kasi para alam din nila kung saan yung gap. Kailangan Yes, pa ng improvement or whatever. Yes. I see. So, how's your life naman? Bukod sa work, no? Yes. Let's talk about life mo dito sa Germany. So, syempre, ibang-iba yung culture natin sa Pilipinas Yes. at saka dito sa atin. How are you coping up sa culture? Or nagkaroon ka ba ng parang na-shock ka dito sa Germany? Isa lang talaga yung pinaka-strange na experience ko is lahat ng tao dito busy. Tapos minus dun sa mga rente na. So busy sila, ibig sabihin lahat nakaplano. Like hindi pwedeng spontan. Hindi pwedeng spontan na break na ako or day off ko today, kita tayo. So hindi pwedeng ganon. It's either Deutsch or Filipino, hindi pwede. Kasi nakaplano na talaga. And then isa pa is yung pagdating sa communication na super straightforward. Direct, walang sugarcoating. Yes. Which is para sa akin sobrang helpful din kasi alam mo na kagad kung saan nakastand yung tao, kung ano yung decision niya at the end. So parang hindi ka na niya paaasahin na okay, let's meet up or let's see. I will update you. Yes. Wala nang paligoy-ligoy. So yun lang yung which is super strict pero it helps sa araw-araw. And then mas makikita mo kung sino yung mga tao talaga na nagbibigay rin ng oras para sa iyo at saka makakatulong para sa iyo. And then isa pa, third is mas maganda rin na marami kang local Germans na nakakilala para mag-help sa language first and then the culture para mag-integrate ka talaga. And na-realize ko rin na kahit Ausländer ka, hindi ka German, hindi yung strictness nila is lang siya pangbuong parang hindi siya na mamimislead ka na ang higpit naman nito. So makakatulong din sa iyo yun kasi
open silang tumulong sa mga, lalo na na-appreciate nila yung mga tao na Gustong matuto. gustong matuto, na gustong tumira dito kasi alam nila na mahirap din yung language nila. Alam nila Tapos yun. mahirap din yung situation na parang nakatag kasi kami na na super strict kami. Pero ginagawa lang namin yun for discipline. So okay din. So sabi ko both sa Filipino community at saka sa German community, mas maganda mag-build ng circle. So yun, totoo. sa lahat. I can relate sa sinabi mo, no, kasi halimbawa sa amin din, no, hindi din kami spunta na makapag-meet ng other Filipinos na kakilala ko from the old agencies na I was with, kasi halimbawa nakaplano sa'yo ngayon ay may laundry ako, may household ako, kasi syempre doon mo lang yun gagawin during off mo, no, tapos or gusto mo mag-me time, parang, and then since ang colleagues mo nga is colleagues mo nga, may boundary. Yes. No, hindi you would also feel kung sino din lang yung ka-vibe mo, and hindi mo kailangan pilitin din ang sarili Yes, yes. mo sa someone na hindi mo din ka-vibe. But it doesn't necessarily mean na magkaaway kayo. It's just that hindi tayo magka-vibe. Yes, Ganyan. and isa rin sa na-realize ko is I guess it's better na yung people from work It's people from work is lang. people from work, but you have to build some groups or you have to be in some groups na outside your work. Kasi dito sa Germany, it's all rights legal. So, Black and white, no? Black Dapat, and white lahat. So, parang pag meron person na against sa'yo later on, and then katrabaho mo siya, medyo mahirap na yung magiging situation. So, selected lang talaga yung persons na kakilala mo from work na Na alam. kabanding mo rin sa sa- free time mo. Yes. So, I yun. see. How do you see, I mean, syempre may asawa ka na nga, may husband ka na, ganyan. So, balak nyo na ba talaga dito na mag-settle, or are you still thinking maybe going home sa Pilipinas, ganyan? Weather-wise, as in, pagdating sa weather kasi, pag matatanda na tayo, di ba, mas maganda talagang tumira sa Pilipinas, kahit na sabihin mo mag-stable ka dito sa Germany. Para sa amin, I guess, mas maganda na tumira sa Philippines. Pero, it's a question of lahat ng preparation, savings. Kasi healthcare, Yes, wala man tayo yes, dun sa yes. atin. Hindi mo rin naman pwedeng dalin yung healthcare system from Germany to Philippines. Yung rente mo lang. So, I guess, sa Philippines pa rin. Pero kung mas mapapaganda naman yung buhay dito, parang vacation na lang sa Pilipinas. Yun na lang siguro yung pwede namin gawin. If you can share as well, ano yung mga tips mo for other Filipinos na gustong mag-abroad or gustong pumunta dito sa Germany? My tip is para sa mga Pilipino talaga na gusto 30 minutes na yun kasi, kaya nagsa-stop siya. So, yan, mga tips mo for Filipinos na gustong mag-Germany or gustong makipagsapalaran abroad. Yes. First, kailangan check mo kung ano yung potential talaga, like credentials mo. Career dito. Yes, and then make a research talaga on your own. Check the internet saan mo makukuha talaga yung pinaka-eligible na information. And then, build your network. Like, bago ka pumunta sa isang lugar, hindi pwedeng pure ikaw lang. Kailangan, you have to build your friends. You have to build someone na pwede mong at least tanungin legally. Yes. May kailangan Yeah. ka. And simply make a research. Kasi I have this dream talaga na magtrabaho sa ibang country. So, ang ginawa ko lang is, which is available and fast, is cruise ship. So, from the cruise ship, there's the idea already na marami kang mga foreigner na makikilala, marami kang information na makukuha. Matatry mo yung culture ng iba't Tapos, ibang tao. At least mafe-feel mo kung saan Mapipil ka. mo na kagad na wala ka na sa Pilipinas. Tapos mapipil mo na kagad na wala ka lagi sa family mo. So that makes you strong na Yung sa homesickness. Yes, homesickness. Kasi dito nabago talaga yung life ko. Pagkatungtong ko dito, married life na kagad after 3 months. So Ang bilis talaga. tapos may work ka na kagad, full time, may responsibility na kagad.
Tapos, nandyan pa yung mga culture, nandyan pa yung mga weather, nandyan pa yung mga language barrier, nandyan pa yung other Filipinos na sobrang busy. So, parang yung mga German, yung mga Balkans, parang ang lalayo nila kausap, pero nandyan lang sila. So, yung feeling na ma-isolate ka, masusolo ka, is nandun talaga yung pinaka-struggle. Pero, kapag focus ka na, isipin mo na lang na ano ba yung gusto mo before na nandito ka na. So, babalik ka pa ba? So, parang gawin mo na lang kung ano yung kailangan at saka ano pa yung dapat mong malaman. Kasi minsan, naiisip mo na parang ang hirap kasi yung ginawa mo before na preparation is just enough for where you are now. Pero kapag nandito ka na, kailangan mo next chapter. So, just enjoy the process na nagawa mo na yung step 1. So, yes. So, parang German language. Parang laging enough, pero kailangan mo pa rin matuto. Ay, ang ganda naman ng shinare mo ng ganyan. Kasi you cannot really stop dito lang, no? Yes. Talagang kailangan mong mag-fighter if you want changes nga naman sa buhay mo. Like now, nagpo-full time ako sa job, pero nandito na ako sa stage na parang naboboring na ako after 3 years kasi paulit-ulit na lang din siya. Alam mo na wala ka na ng challenge. Kaya... Yes. Tapos hihingi ka ng salary, parang sasabihin sa'yo, that's it. Kasi ang hirap din sa gastro, parang low paid talaga. Yung stufe ng pag-increase ng sahod. Yes. And then para sa akin, nandito na ako sa land na maraming opportunities. So it's just a matter of partitioning the time. Ano yung ibibigay mo para sa work, ano yung ibibigay mo para sa sarili mo, sa bahay, sa family, and then ano pa yung ibibigay mo para matuto ka ng iba. Kasi pag may natutunan kang iba, parang it's another chapter. So parang it's another encouragement para sa'yo na I'm busy again with the other stuff, so continue again. So yun. So thank you so much. That was very amazing. That was an inspiring story na it was a story of luck and pagpupursige nga sa buhay. So I hope may natutunan kayo sa vlog natin today. For being with us and we'll see you in the next. Cheers!